Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror, action film na tinatawag na Wrong Turn 2, Dead End. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Jin De Cuito, Jan Estomagyo, Jemay Caventic, Jerry Davis Fruto, Jabe Resurrection, Johaina Labay, Ameril Hajinor, Jeremiah Patanaw, Ryzen Gonzalez, Angel Payo from Bacolod Negros Occidental, Archie Canat from Calibo Aklan, Beato Perlas from Santa Cruz Marinduque, Brenkir Baydongdong from Cagayan de Oro, Geloli Rufo from Catmon Cebu, Henry Magol-Yanes from Nueva Ecija Province, Jeric Suarez from Isla Gigantes Carles Iloilo, Melvin Vlog from Iloilo, Vexana Araojo from Calauan Laguna. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang kwento ay nagaganap pa rin sa isang gubat. Isang babae ang nagmamaneho ng pulang sports car sa highway. Kilalang kilala siyang aktres. Para tumaas ang kanyang kasikatan, nagpasya siyang sumali sa isang wilderness survival reality show. Habang nagmamaneho, humarap siya sa isang sanggang daan at tumawag sa kanyang agent para humingi ng direksyon. Sinabi ng agent na may sign papunta sa isang paper mill sa tabi ng kalsada at pinayuhang huwag pumunta sa maling daan. Dahil sa pag-uudyok ng agent, agad na nagdesisyon si Kimberly. Pagkatapos ng ilang minutong pagmamaneho, nawala ang signal ng kanyang telepono. Habang tinitingnan niya ang telepono, may bumangga sa kanyang sasakyan. Natulala si Kimberly dahil takot. Mabilis siyang bumaba para tingnan ang nangyari. Ang taong nakahandusay ay malubhang nasugatan, maraming buto ang nabali at dugo ang patuloy na umaagos mula sa kanyang bibig. Takot si Kimberly na maaaring mabulunan siya sa sariling dugo, kaya pinilit niyang linisin ang lalamunan ng lalaki. Habang siya ay nag-aalangan, biglang bumangon ang lalaking iyon at hinalikan si Kimberly kasabay ng pagkagat sa kanyang mga labi. Naglayas si Kimberly, ngunit may isang taong hamarang sa kanya mula sa likod na may hawak na palakol. Tumayo ang lalaking nabangga at muling inayos ang mga sirang bahagi ng kanyang katawan. Umangat ang taong may palakol at hinati si Kimberly sa gitna. Ang instructor ng wilderness survival show ay si Colonel Dale Murphy, isang retiradong US Marine. Siya ang magtuturo sa 6 na kalahok kung paano mabubuhay sa gubat sa loob ng 5 araw. Ang huling makaliligtas ang mananalo ng $100,000. Kabilang sa mga kalahok ang patay na naunang nabanggit na si Kimberly. Ang pangalawa ay isang binatang lalaki na si Jonesy, isang skateboarder na walang gaanong interes sa laro at nais lamang makipag-flirt. Ang pangatlo ay si Elena, isang lingerie model na may nakakaakit na itsura. Ang pang-apat ay isang artist na si Nina, isang graphic artist na mahilig sa kalikasan. Ang panglima ay isang football player na si Jake, seryoso sa laro. At ang huli ay si Amber, isang veteranong sundalo mula sa Iraq na may malawak na kasanayan sa pakikidigma. Dahil sa pagkawala ni Kimberly, napilitan ang producer na si Mara na pumalit sa kanyang pwesto at sumali sa mga kalahok sa programa. Ngayon na naruroon na lahat, ipinaliwanag ni Colonel Dale Murphy ang mga patakaran. Bawat isa ay may wireless headset na may camera. Para sa mas magandang kuhaan, maraming camera ang naka-install sa gubat at ang live na footage ay ipinapadala sa isang mobile home. Hahatiin ang laro sa 3 team, at pipiliin ang mga koponan sa pamamagitan ng pagkakanya-kanya ng lagayan. Nasa isang grupo sina Elena at Jake, sina Jonesy at Amber naman sa isa, at sina Mara at Nina sa pangatlo. Ang unang araw na gawain ay lumabas at humanap ng pagkain. Ang gubat ay may kontaminasyon ng radiation, at may dalang magnetic card ang bawat tao. Kung maa-expose ang card sa radiation, ang may-ari ng card ay aalisin sa laro. Upang mabuhay sa gubat, kailangang kumpletuhin ng bawat kalahok ang mga partikular na hamon. May mahigit 100 iba't ibang gawain sa gubat, at may makina sa bawat hamon na nagbibigay ng instruksyon. Kapag natapos mo ang isang gawain, maaari mong ipasa ang card mong naapektuhan ng radiation sa iba, ibig sabihin, nakaligtas ka sa araw na iyon. Matapos ipaliwanag lahat ng ito, opisyal nang nagsimula ang laro. Umalis si Colonel Dale Murphy para mag-set up ng mga challenge, habang nagpunta si Mara para kuhanan sina Jake at Elena. Habang nasa monitoring room sa mobile home, inatake ng isang cannibal ang isang staff member na nasa banyo, nilagot niya ang anit nito at ginawa siyang wig. Samantala, naghahanap ng isda sina Mara at Nina para kainin. Ngunit si Nina ay isang sobrang vegetarian at ayaw niyang kumain ng anumang karne. Sabi ni Mara, kaya nga dinala ka dito ng direktor, para sa impact. Gusto niyang kainin mo ang mga insekto o kung ano sa gubat. Pagkatapos i-set up ang mga hamon, bumalik si Colonel Dale Murphy at nakita niyang tinusok ng palaso ang kanyang motorsiklo. May gumagalaw sa mga puno. Tinawag niya ang
tao, ngunit bago siya makatapos, isang palaso ang tumama sa kanyang paa kaya napahinto siya. Nang malaman niyang hindi ito kasama ng kanyang team, nagkubli siya sa likod ng puno. Bago pa siya makahinga ng maluwag, may lumipad na palakol patungo sa kanya. Tumutok siya sa direksyon kung saan nagmula ang palakol at nakita ang cannibal na umatake sa kanya. Bumunot si Colonel Dale Murphy ng throwing knife at itinapon ito sa cannibal, ngunit hindi ito naapektuhan. Hinalikan pa ng cannibal ang kutsilyo at nilinisan ang dugo rito. Biglang may isang malaking cannibal na lumitaw sa likod niya at pinagsuntok siya hanggang mawalan ng malay. Samantala, nakita nina Amber at Jonesy ang isang kahoy na palaso sa lupa. Bilang sundalo, dali-daling gumawa si Amber ng sibat mula rito. Pero ang dahilan kung bakit sumali si Jonesy ay para humanap ng babae, hindi niya gaanong iniinda ang laro. Napansin ni Amber ang kakaiba, 3 oras na silang naglalakad ngunit wala silang nakita na kahit isang hayop sa napakalawak na gubat. Para pataasin ang ratings, sinabihan ni Mara si Elena na manakot at iwilig ang sarili kay Jake. Ngunit si Jake na nakatutok lang sa panalo, hindi pinansin ang pag-aalaga ni Elena. Narinig ni Jake ang agos ng ilog kaya nagpasya siyang mag-check kung may isda roon. Habang naglalakad sina Mara at Nina, aksidenteng na-trigger nila ang isang challenge. Ipinakita ng task na nagkasakit sila dahil sa isang nakahahawang sakit mula sa pagsabog sa laboratorio at kailangang makarating sa ilog sa loob ng 2 minuto para hanapin ang lunas. Nagtakbuhan sila papunta sa ilog at nakuha ang lunas sa tamang oras. Ngunit nang aabot na si Mara sa lunas, nadulas siya at nahulog sa tubig. Matapos magpumiglas, nakumpleto niya ang gawain sa huling ilang segundo ng countdown. Sa kabilang pampang ng ilog, sinabihan ni Mara si Elena na magsing-anyo at akitin si Jake. Tiningnan siya ni Jake at sinabi, "Anong ginagawa mo?" "Serious ako. Nandito ako para manalo at makuha ang premyo." Sagot ni Mara, "Alam mo naman, ang mga kabataan ngayon gusto ng kaunting spice. Kung wala yan, hindi tataas ang views." Sabi ni Jake, "Kung gagawin ko yan at makikita ng pamilya ko kapag napalabas ang show, saan ko ilalagay ang mukha ko?" At umalis na lang siya para mag-isa. Na-fluster si Elena. Napagkasundoan nila noon na gagawin niya iyon para mas maraming oras sa camera, pero ngayon na tumanggi si Jake, kailangan niyang subukan gawin iyon kay Mara na lang. Hindi nila alam na isang cannibal sa gubat ang nanonood sa lahat ng ito. Samantala, nasa ilog sina Mara at Nina nang aksidenteng masaksihan ni Mara ang pagtaksil ng kanyang boyfriend. Sobrang nasaktan si Mara. Inaliw siya ni Nina at sinabing, "Wag mo na sayangin ang oras sa isang jerk. Sipa mo na lang siya at hiwalayan mo." Ngunit pinili ni Mara na harapin ang sitwasyon sa sarili niyang paraan at tumangging sundin ang mungkahi ni Nina. Habang naglalakad sina Amber at Jonesy, napadpad sila sa isang campsite kung saan may inihahandang barbecue. Inisip ni Amber na baka ito ang pagkain ng mga lokal na mangangaso, ngunit sabi ni Jonesy, pwede nilang kuhanin ang pagkain ng hindi namamalayan, survival of the fittest, first come, first serve. Pumayag si Amber at nagpasya silang dalhin ang pagkain pabalik para ibahagi sa grupo. Samantala, si Colonel Dale Murphy na nawalan ng malay, ay nagising at natagpuan ang sarili na nakasabit ng patagilid. Nang masuri niya ng mabuti, napagtanto niyang nasa campsite siya. Tinuhag siya ng cannibal ng ilang beses gamit ang kutsilyo, pero napagdesisyonan nitong hindi pa sapat ang talas nito at nagsimulang maghasik. Samantala, sina Mara at Nina ay nakakita ng maliit na cabin at pumasok upang gumamit ng telepono. Matagal nilang tinawag sa loob ng bahay, pero walang sumagot. Pumasok sila sa kwarto at sinalubong sila ng matapang na masangsang na amoy. Natuklasan nila ang isang family photo ng cannibal family sa salamin. Habang ini-inspection nila, nakarinig sila ng ingay mula sa labas at mabilis na nagtago. Bumalik ang mga cannibal, isang buntis na babae na malapit ng mga anak, ang kanyang asawa, at ang kanilang anak na babae. Hindi nagtagal, ipinanganak ang sanggol. Biglang nakita ng anak na babae sina Mara at Nina na nagtago sa likod ng pinto. Mabilis na ginamit ni Nina ang kama upang hadlangan ang pinto. Walang tigil na hinahampas ng cannibal sa labas ang pinto gamit ang palakol. Dahil sa panganib, hinayla ni Mara ang kurtina, at natuklasan nilang ito pala ay banyo. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay makaligtas, kaya si Mara at Nina, humihinga ng mababa, ay binuhat ang floorboards at nakatakas sa banyo. Matapos harapin si Mara, hinabol ng cannibal si Nina. Nagtago si Nina sa likod ng isang bato. Nang malapit na siyang mahuli, dumating ang babaeng cannibal sa sasakyan at inabala ang lalaking cannibal. Dahil hindi nila makita, nagdesisyon ang cannibal na umalis. Samantala, sinasabi ni Mara na babalik siya sa RV, pero gusto ni Elena na manatili at mag-sunbathe ng kaunti pa. Ang cannibal, na nanunood mula sa bundok, biglang nakaramdam ng kakaibang pagkagusto nang makita si Elena. Biglang dumating si sister at hinampos siya sa mukha. Sa kaguluhan, aksidenteng na-trigger ng cannibal ang isang challenge task at pumutok ang alarma. Nang mapagtanto ang
ang sitwasyon, kumuha si Sister ng kutsilyo at tinutukan si Elena na nagresulta sa pagkamatay nito. Samantala, dinala ang katawan ni Mara sa campsite at naruroon din si Dale. Bago makagalaw ang cannibal, sumugod si Dale at natamba ito. Kumuha siya ng kutsilyo sa lupa at putulin ang kanyang mga tali. Nang makita ng cannibal si Dale na nagtatangkang makatakas, kinuha nito ang kutsilyo upang makipaglaban. Bilang dating Navy, nagkaroon ng kalamangan si Dale. Pagkatapos ng maikling laban, kinuha niya ang baril ng cannibal at binaril ito na nagpadapa sa kanya. Sa RV, napansin ni Mara na may camera feed na hindi gumagana. Umakyat siya upang tingnan ang wiring. Hindi niya alam, ipinapakita ng screen ang live feed niya habang inaayos ang wires. Ito pala ay ang cannibal, nadala ang earphones na nahulog kay Nina, ngunit sa halip na atakihin siya agad, pinasikip niya ang RV at inilipat. Habang umaandar ang RV, napansin ni Mara na may mali. Direktang hinarap siya ng cannibal at nagkaroon sila ng laban. Ngunit di nagtagal, tinamaan si Mara sa dibdib ng palaso. Bumalik sina Amber at Jonesy na may dala ng karne at nakita si Jake sa campsite, sabay nilang tinikman ang pagkain. Biglang tumakbo si Nina papunta sa kanila at sinabi ang tungkol sa mga cannibal sa bundok. Ipinaalam niya na pinatay si Mara at pinapayuhan silang lisanin ang lugar agad. Ngunit si Jonesy, tulad ng dati, iniisip na bahagi lang ito ng laro. Hawakan ni Nina si Jonesy sa kwelyo at mariing sinabi na totoo ang lahat. Si Jake, na nasa tabi, ay naniwala kay Nina. Habang nag-aaway sila, napansin ni Amber ang pattern sa inihaw na karne. Eksakto itong kapareho ng tato sa binti ni Kimberly. Agad namang nagsuka si Jonesy nang makita ito. Naiintindihan nila na seryoso ang sitwasyon at nagdesisyon silang tapusin muna ang laro at mag-focus sa pagtakas. Habang tumatakbo sila, aksidenteng napatapak ni Nina ang isang pako. Nagpahinto si Jake upang tulungan siyang gamutin ang sugat, habang ang iba ay nagpatuloy patungo sa RV upang maghintay. Sa kabutihang palad, marunong si Jake ng basic first aid. Dahil dito, nahulog ang loob ni Nina kay Jake at nagpasya siyang gusto niyang simulan ang relasyon nila paglabas nila dito. Pagdating nila sa lokasyon ng RV, natagpuan nila itong wala. Naalala ni Nina na may abandonadong paper mill malapit at iminungkahi niyang puntahan ito para subukang makahanap ng telepono. Habang aalis sila, napansin ni Jonesy ang isang bitag na may mga nakasabit na damit at iba pang gamit. Naiintindihan nila ngayon kung bakit walang mga hayop sa gubat. Kinain sila ng mga cannibal. Dahil wala ng hayop, ang mga tao na ang susunod na pagkain. Nagdesisyon silang dumaan sa maliit na daan patungo sa paper mill. Samantala, nakatagpo ni Dale ang isang matandang lalaki sa gubat. Agad niyang inalagaan ang sugat ng matanda sa loob ng bahay. Curious si Dale tungkol sa mga pampasabog sa bahay ng matanda at tinanong kung bakit naroon. Sabi ng matanda, ginagamit lang iyon sa pangingisda. Tinanong ni Dale tungkol sa mga cannibal sa gubat at ipinaliwanag ng matanda na parang tao rin sila. Ang kanilang lakas at tibay ay bunga ng chemical leaks mula sa kalapit na paper mill. Lahat ng residente sa paligid ay lumipat maliban sa isang pamilya na nanatili. Uminom sila ng kontaminadong tubig na naging sanhi ng kapanganakan ng kanilang mga anak na may malubhang depekto. Habang lumalaki, nagsimulang dumami ang kanilang pamilya. Tinanong ni Dale kung bakit hindi umalis ang matanda. Sagot ng matanda, gusto niyang manatili sa kanyang mga anak. Biglang umatake ang matanda kay Dale, ngunit dahil mas bata at malakas si Dale, mabilis niya itong napigilan. Sa kabilang banda, ang grupo ng apat na papunta sa paper mill ay nakita ang isang cannibal na humahawak kay Elena. Nakita ito ni Jake at gusto siyang lumapit para pigilan, ngunit habang papalapit sila, tinanggal ng babae ang wig sa kanyang ulo. Nakita ni Nina ito, lumingon at tumakbo, ngunit aksidenteng nahulog sa bitag. Nagpatuloy ang tatlo sa laban sa cannibal. Sa kabutihang palad, nagawa nilang talunin ang cannibal, ngunit sobrang lakas ng kanyang regenerative abilities. Kaya napilitan sina Jake at ang iba na tumakas. Biglang dumating ang pamilya ng cannibal sa sasakyan para tumulong. Habang tumatakbo, napagtanto ng grupo na nawawala si Nina. Nagdesisyon si Jake na bumalik hanapin siya, habang ang dalawa ay nagpatuloy patungo sa paper mill. Matapos ang ilang paghahanap, mabilis na natagpuan ni Jake si Nina sa pit at matagumpay na naiahon siya. Ngunit isang cannibal na may hunting rifle ang pumalibot sa kanila, pinilit silang pumunta sa gilid ng bangin. Dahil wala nang ibang opsyon, tumalon sina Jake at Nina sa tubig sa ibaba, umaasang makaligtas. Sa kabilang banda, si Dale, armado ng bow at arrow at ilang pampasabog, gumawa ng ilang explosive arrows. Naglagay siya ng uling sa mukha at naghanda para sa counterattack, habang sina Amber at Jonesy ay hindi naging kasing swerte. Aksidenteng napasok ni Jonesy ang isang bitag. Sinubukan ni Amber na paluwagin ang lubid upang pakawalan siya, pero masyadong makapal ang lubid para buhatin. Bigla niyang napansin ang isang palakol malapit, kaya kinuha niya ito, ngunit siya rin ay napasok sa bitag, at parehong nakabitin sa hangin
sina Amber at Jonesy. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang cannibal at ginamit sina Amber at Jonesy bilang target sa kanilang archery practice. Matapos tumalon sa tubig, nakarating sina Nina at Jake sa paper mill. Puno ng mga chemical materials ang lugar. Nakakita sila ng telepono pero hindi ito gumagana. Habang naguguluhan, narinig nila ang tunog ng makina ng sasakyan sa labas. Paglabas nila, nakita nilang maraming abandonadong sasakyan, kasama ang kanilang RV. Narinig nila ang mga sigaw ni Mara mula sa RV, kaya agad binuksan ni Jake ang pinto para iligtas siya. Ngunit pagpasok, napagtanto niyang bitag pala ito, mula ang boses sa isang screen. Samantala, si Nina sa labas ay dinala ng cannibal. Sa loob ng RV, napanood ni Jake sa video ang brutal na pagtutusok sa kanyang kaibigan na si Mara. Sinubukan niyang sumigaw para humingi ng tulong, pero biglang lumitaw ang cannibal sa likod niya. Sa isang suntok, nawalan ng malay si Jake, tinali ng lubad, at dinala sa bahay ng cannibal. Ang pamilya ng cannibal ay may 4 na miyembro. Ang ina ay nagluluto kay Mara para sa hapunan. Sa hapagkainan, tinali nila si Nina sa isang upuan at pinanood siyang manood habang kumakain ang pamilya. Samantala, si Colonel Dale Murphy ay nakalusot sa bahay mula sa ilalim. Ngunit nakalimutan niyang dala niya ang magnetic card na nag-trigger ng alarma habang dumadaan siya. Nadinig ito ng cannibal at nagmadaling lumabas upang maghanap. Nagtago si Dale sa dilim at nagpasabog gamit ang explosive. Nang marinig ang pagsabog, lumabas ang cannibal mother upang tingnan ang nangyari. Samantala, pumasok si Dale sa bahay at nailigtas sina Nina at Jake at sinabi sa kanila ang exit route. Biglang tumama ang palaso kay Dale. Ipinadala ito ng cannibal father na bumalik. Sa harap ng pananakit mula sa magulang, bumagsak si Dale. Hinabol ng mga cannibal sina Nina at Jake. Nakatalusod si Nina at nakaligtas. Ngunit hindi naging swerte si Jake. Napunta siya sa maling daan at napadpad sa kusina, kung saan may meat grinder. Inihanda ng mga cannibal na gawing karne si Jake. Narinig ang mga sigaw ni Jake, kaya nagdesisyon si Nina na bumalik at iligtas siya, dahil may damdamin na silang dalawa para sa isa't isa. Bago ihulog si Jake sa meat grinder, tumalon si Nina sa likod ng cannibal, at kinagat ang balat sa leeg nito. Sinuntok ni Jake ang cannibal mula sa likod at itinulak ito sa meat grinder. Dumating ang cannibal mother at pinabagsak si Jake, iniligtas ang cannibal father. Bago tapusin ni cannibal mother si Jake, pinindot ni Nina ang switch ng makina, at isang kahoy na beam ang bumangga sa mag-asawa ng cannibal papasok sa meat grinder. Sa wakas, nakarating sina Jake at Nina sa garahe at nagmaneho gamit ang pulang sports car ni Kimberly, matagumpay na nakatakas sa gubat. Pero talagang tapos na ba ang kwento? Sa parehong oras, nakaligtas si Three Finger. Gumagamit siya ng bote upang kolektahin ang maruming tubig at pakainin ang bagong silang na sanggol ng cannibal mother. Ngunit ayaw uminom ng sanggol, kaya kinuha ni Three Finger ang isang daliri at ipinakain ito sa bata. At dito nagtapos ang kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.